Spirituality Weekly. Yan po. Ako po si Tere at ako po muna muli ang magiging tagapagdaloy po ng ating Biblical Spirituality Weekly ngayong gabi po. Ayan. At dahil kahapon po ay birthday po ni Sister Lacey's, I think nag-celebrate pa po sila. So ngayon po, binabati ko po muli yung mga nanonood po sa ating, sumusubaybay sa ating Facebook page at sa mga patuloy po na sumasama po sa ating lingguhang gawain na ito. Nais ko pong magpasalamat, batiin po ang ating host parish po sa gabing ito, ang Saint Joseph Parish Kagalangin. Hello po sa inyong lahat. Ayan, nakikita niyo po sila. Sila po ay handang-handa. Ayan. Bago po natin simulan ang ating gawain, nais ko po sanang magkaroon po tayo ng recap sa ating mga napag-usapan, naging exposition po ng ating ebanghelyo no nakaraang ang linggo po. So narito po si Sister Alice Castro para po sa ating summary po ng ating last week's reflection. Gandang gabi po, Sister Alice. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat, especially kay Father Adonis. Although wala man po si Sister Daisy, ganun din po binabati ko rin po siya ng belated happy birthday. At sa aming parish priest po na si Father Douglas Badong from St. Joseph Parish, Gagalangin, hashtag IKMSJ. Yan. Pinararangan ko po na ang St. Joseph Parish Gagalangin ay muling maging parte ng programa ng ARCAM MBA, ang Biblical Spirituality Weekly. Nabigyan po ako ng privilege na magbigay ng recap ng last week exposition ni Father Adonis, ang pagmamalasakit sa templo. Pinagdiwan din po last November 9 ang Feast of Dedication of the Lateran Basilica of Rome. Ang ebanghelyo po natin ay nakaugnay din sa pagdiriwang ng kapistahan ng dedication of the Lateran Basilica. Ang konteksto ng ating ebanghelyo ay bago dumating ang Pasko ng mga Hudyo. Sa panahon ni Hesus Kristo, nagkalat ang mga Hudyo galing sa iba't ibang lugar patungo sa templo dahil isinasabuhay pa rin nila ang kanilang pananampalataya. Milyon tao ang dumadalo dito. Nakita ni Jesus na maraming tao ang hindi makapanalangin. Gumawa si Jesus ng paglilinis. Nagalit siya at sinabing, "Bakit ninyong ginawang palengke ang tahanan ng aking ama? Ang templo ay bahay-tahanan ng pakikitagpo ng tao sa Diyos ng sangkalangitan. Ang pagtatagpo ng Diyos sa sangkatauhan ay ugnayan ng pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyong ibinibigay na kapalit. Ginawa nilang lugar ng pangangalakal na may halong pandaraya at pagnanakaw ang tahanan ng Diyos. Isinabog niya ang mga salapi at itinaob ang mga mesa na nagpapalit ng pera, pati na ang nagtitinda ng kalapati at iba pang mga hayop. Alam ni Jesus na ginagamit ng mga taong iyon ang pangalan ng Diyos para sa pangsariling kapakanan lamang. Hindi kasalanan ang galit ni Jesus. Nagalit si Jesus dahil sa kasalanang ginagawa ng mga tao nangangalakal sa isang religious place na ang hangarin ay hindi para sa Diyos, kundi para lamang sa kanilang sariling kapakanan, kasama na ang pandaraya at pagnanakaw. Nagalit kay Jesus ang mga punong pari at relihiyoso at gustong patayin si Jesucristo. Tinanong siya ng mga pari, "Anong tanda ang pinapakita mo?" Sagot ni Jesus, "Gibain niyo itong templo at sa loob ng 3 araw ay bububuin ko muli ito." Alam ng mga punong pari na apat na 6 na taon ginawa ang templo. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang bagong templo. Ang templo niya bilang katawan niya. Ito na ang bagong templo na tagpuan ng Diyos at tao. Ito ay lugar ng presensya ng Diyos na kung saan siya pinakatagpo ng tao.
Si Jesucristo ay namatay at nabuhay na muli, at nang tayo bininyagan, nakiisa na tayo sa kamatayan at pagkabuhay na muli kay Jesucristo. Naging kaisa na tayo ng ating simbahan sa katawan ng ating Jesucristo na tinatawag na mystical body of Christ. Tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo rin ay templo ng Diyos na maaari ring gamiting instrumento ng Diyos sa mga tao. Ngunit maaari ring mangyari at may panganib na tayo rin ay maging mangangalakal sa templo ng Diyos na ang nasa isip ay kung magkano ang kikitain at may mga pansariling hangarin. Nababaligtad na ang tunay na misyon na walang hinahangad na kapalit, bagkus ang pangsarili nilang hangarin. Ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay at lahat ng kanya ay binigay na walang hinahangad na kapalit upang tayo maging malinis at napatawad. Hindi natin kayang bilhin ang ating sakripisyo at mga alay ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang mga binigay na pagpapala ng Diyos. Ang pag-ibig na walang hanggan ay patuloy niyang ibinibigay sa atin. Tayo ang bagong templo, ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Sa aking pagtatapos, ito rin ay isang paalaala sa atin. Kung tatanungin natin ang ating sarili, ano ang laman ng ating puso? Ano ba ang intensyon natin? Ito ba ay para sa Diyos o para sa pangsarili lang nating hangarin? Naway lagi nating panalangin, Panginoon, pumasok ka sa aking puso at linisin mo ang templo. At nakasisiguro tayo na tayo'y tutulungan ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sister Alice. At para naman po, simulan na po natin ang ating session ng panimulang panalangin. Narito po si Brother Neil Gumapak. Isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya, mga brother and sister. Tayong lahat po ay yumuko at damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami ay magkasama-samang pagnilayan at aralin ang iyong mga banal na salita na pagkain ng aming mga kaluluwa na nagbibigay buhay at pag-asa sa bawat isa sa amin. Palakasin niyo pa ang aming pananampalataya upang hindi kami malinlang ng mga maling turuan at paniniwala. Tulungan niyo rin po kami huwag madaing tukso, lalo na sa mga oras ng pagsubok. Gawin niyo kaming matibay, matatag, at huwag panghinaan ng loob sa mga oras ng kapighatian. Gabayan at biyayaan niyo po kami ng sapat na pangunawa, bukas ng puso at isipan. Naway aming maisabuhay ang lahat ng aming matututunang aral sa gabi ito at ng aming din maibahagi ang mga salita at aral na kaloob at biyaya mo sa amin. Sa ngalan ng Panginoong Diyos. Amen. Ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Brother Neil. Ngayon po muli po nating ipagpatuloy po ang pagtawag sa banal na Espiritu sa pamamagitan po ng awitin na ito. Halina, Espiritu
utusan mo. Kinakailangan kita, sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita, sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat. Ngayon po, ay babasahin po natin ang Ebanghelyo ngayong darating na linggo sa labing tatlumpu't tatlong linggo sa karaniwang panahon. Narito po si Sister Josefina de la Cruz para po basahin po ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 21, verse 5 and 19. Tungkol sa pagkawasak ng templo. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang bato. Ginamit dito at mga palamuting inahandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon na ang lahat na nakikita ninyong iyan ay ibubuho at walang matitirang magkakapatong na mga bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandang iyon ay magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw. Ninuman, marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako si Kristo, at dumating ang panahon, huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi darating kaagad ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, at mga salot sa iba't ibang dako. Mililitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kamanghamanghang kababalaghan buhat sa langit. Ngunit bago mabangyari ang lahat na ito, kayo'y dadakpin at tukusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Yun ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ang pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan
ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakalilo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kupuputan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit, hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat po, Sister Josefina. Ngayon po, ipagpatuloy po natin ang pagninilay po sa pamamagitan po ng awitin po na ito. Panginoon, narito kang gumagabay sa akin. Pag-ibig mo, wagas ang kakampi. Walang makakapantay sa awa mong taglay. O Panginoon, buhay ko'y iaalay. Panginoon, dulot mo ay pag-asang walang hanggan. Puso mo ay sa mundo nakalaan. Kapangyarihan mo'y tunay, aking isasalaysay. O Panginoon, dakila kang tunay. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, akayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Sa kabila ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabila ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Maraming salamat ulit, Dinggin. Ngayon po, ito na po tayo sa part ng pagbabahagi sa ating binasa pong ebanghelyo kanina. Para po sa ating unang share ngayong gabi, narito po si Brother Bobby Polo. Gandang gabi po, Brother. Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nanonood po. Minsan, sobrang ganda ng mga bagay sa ating paligid, gusali, mga palamuti, at paging sa panahon ngayon, ang mga nilalaman ng ating social media. Pero ang sabi ni Jesus, ang lahat ng iyon ay mawawala. Ang tunay na mahalaga ay kung paano tayo tumatayo sa gitna ng mga pagsubok na ibibigay sa atin ng Panginoon.
Bilang kabataan at lingkod ng simbahan, hindi madali ang maglingkod. May mga pagkakataon na hindi ka naiintindihan o kaya ay pinagtatawanan ka na. May mga panahon naman na ika'y pinanghihinaan ng loob dahil sa mga sinasabi sa iyo ng iyong mga kapwa lingkod. Pero ating tandaan, ang bawat hamon ay pagkakataon para ipakita kung sino ang ating sinusundan. Hindi natin kailangang isipin ng mga balakid kung tunay tayong nagtitiwala kay Kristo. Kahit walang pumapalakpak, ang Diyos ang nakakakita. At iyon ang tunay at tanging gantimpala. At ang pangako ni Jesus ay mali. Sa inyong pagtitiis at katatagan, makakamtan ninyo ang kaligtasan. Hindi kailangan ng malalaki o mabubulaklak na salita. Ang simpleng pananatili sa pananampalataya ay sapat na para magbigay liwanag sa iba at sa bawat isa sa atin. Ang digmaan, lindol, o anumang sakuna at kahit anong kaguluhan ay nakakatakot. Pero mas matindi ang laban sa ating mga sarili, sa ating puso. Kung mananatili pa tayong tapat kay Kristo, kahit mahirap, kaya sa kabila ng lahat, naway maging tapat tayo at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Bobby, sa inyong lalim po at malaman na pagbabahagi po ng inyong reflection po ngayong gabi. Ngayon po, ang ating next share naman po ay isa rin po sa ating mga kabataan po na nakakasama na natin sa ating mga gawain. So, narito po si Sister Rodeline Polo. Hello, Rodeline. Hello po, good evening po. Ako po si Radinin Pola and second time po na mag-share po ngayon dito sa ating biblical spirituality po. So, gusto ko po muna, habang sinisimulan ko po ito, gusto ko pong ipahagi po sa inyo yung unang bagay na napansin ko po sa gospel natin this week. So, the first thing po na na-notice ko po sa gospel is, it is very timely po. With all these things and situations po na nangyayari po sa ating right now. Like yung mga war po sa iba't ibang bansa, yung mga calamities po na naranasan natin. And even po yung failure po ng government natin. So, I can say po na each and everyone po can relate po to this the gospel po. And if pagtatagpiin po naman natin yung parts po ng gospel natin. Sa first few parts po, the gospel is reminding us that we should be aware po of all those fake preachers and false messiahs who uses God's name in vain po for their own benefit lang. In this generation po kasi hindi po may iwasan na may encounter po tayong mga tao or even po organizations na gagamitin po yung pangalan ng Panginoon para po mag-spread ng false information. And yung following parts naman po, sa mga nangyayari po sa paligid po natin ngayon, hindi lang po sa bansa natin, kundi po sa buong mundo na rin po. Kailangan po na isipin natin na hindi ito ginagawa ng Panginoon sa atin para parusahan tayo, kundi para po i-test po yung faith natin sa Kanya. And ayun po, sa last parts po ng gospel, na pinapaalala po sa atin ng Biblia na kung gusto po nating makonquer itong mga nangyayari sa atin ngayon, we should keep on believing in Him po and have faith po. Because if we keep on believing in Him po, the Lord will take us and lead us to the place that He has prepared for us. And for that, we can. Maraming salamat po, Rodeline. At maraming salamat po sa buong naging volunteers po ng hosting parish po ngayon ng St. Joseph Parish Cagalangin. So, ngayon po, para po sa exposition po ng ating gospel ngayong darating na linggo, narito po ang ating director, si Reverend Father Ado Saclolo. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga kapatid, no, sa ating RCAM MBA sa St. Joseph Gagalangin Parish, no. Mahalaga po sa akin yung parish na yan kasi diyan ako unang nag-serve, no, as deacon and as priest, no, more than 15 years ago.
Siguro hindi mo pinapanganak si Rodilyn nun. Oh, baka pinanganak mo. Okay, no? Sige po, itong linggo na to ay nasa 33rd Sunday in Ordinary Time na tayo at pagkatapos po yung darating na linggo ay Christ the King na. No? Ang ibig sabihin po, nagtatapos na yung kalendaryo, liturhiko natin at papasok na tayo sa isang bagong taon at ito yung Adviento. Ito na po yung November 30 Sunday. No? Adviento na po tayo, isang bagong liturgical year, no? At kung mapapansin natin na parang parang sinadya, no, na nung isang linggo ang pinag-usapan natin ay paglilinis ng templo ng Jerusalem at ngayon naman ang pinag-uusapan natin ay yung pagkawasak na ng templo, no? Pero balikan po natin, no, alam natin na ang templo ng Jerusalem ay binuo ni Haring Solomon, no, mga year 980 BC o siguro mas maaga pa, no, basta between 1000 BC hanggang 980 BC binuo ni Solomon, ngunit nasira ito, winasak ito ng mga taga-Babylonia nung sinakop nila yung Jerusalem nung 586 BC. Ngayon, yung nagbago ang imperyo, bumagsak yung imperyo ng Babylonia, ang naging malakas na imperyo noon ay yung mga Persian, no? Yung mga Persian at yung emperador noon si Cyrus II pinayagan ng mga Israelita na bumalik sa Jerusalem. At bumalik sila ron nung mga around 537 BC at nagawa nila, nabuo nila uli yung ikalawang templo ng mga 516 BC. No? At alam na natin yung nangyari pagkatapos noon, namuhay uli yung mga Israelita, sumasamba sila sa kanilang templo hanggang nasakop sila ng mga Griego. No? At yung templo nila ay na-desecrate, no? Ngunit dumating yung mga Makabeyo, ito yung aklat ng mga Makabeyo, no? At nilinis muli nila yung templo, no? At pagkatapos no, nagpapalit-palit ng hari hanggang naging hari si Herod the Great. At si Herod the Great, pinalaki niya yung templo na binuo at itinayo muli nila Ezra at Nehemiah. At napakaganda ng templo sapagkat 100,000 na forced labor ang ginamit niya, 100,000 na tao. At totoo, yung mga bato ay talagang mga puting bato, no, na kanyang pinili para pagandahin yung templo. Kaya nga yung templo nung panahon ni Herod the Great ay totoong napakaganda, puti yung mga bato at maraming palamuting mga ginto. No, kaya nga pag nasisikatan daw ng araw yung templo ay napakaganda, no? Larawan ng presensya ng Diyos. At si Herod the Great ay namatay noong 4 BC at ipinanganak na ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga inabutan ng Panginoong Hesukristo yung templo, no, ni Herod the Great, no? Ngunit dito sa ating ebanghelyo, nandun sila sa Mount of Olives kasi para matanaw mo ang Jerusalem ng buong buo, lalo na yung templo, kailangan nandun ka sa opposite na bundok. At ito yung bundok ng mga Olibo. At doon na nga itong ating ebanghelyo ngayon, no? Nagtanong sila sapagkat humahanga sila, no, sa mga bato, sa disenyo ng templo. At si Jesucristo ay nagbigay ng isang propesiya na ang templo ay mawawasak at yung mga batong nagkapatong-patong ay mawawala, no? Hindi mananatili yung bato na nakapatong sa kapwa bato. At ito ay historicaling nangyari, no? Alam natin na noong AD 70, no, ay winasak ito ng mga Romano, no, sa pangunguna ni Titus o Tito, no? Bakit? Kasi nung 66 AD, yung mga rebeldeng Hudyo ay talagang naghimagsik na, no? At madugo yung labanan hanggang ipinasya na ng Imperyo Romano na wasakin na talaga yung mga kalaban nila at wasakin na rin yung templo, no? Kaya nga, bagamat si Jesucristo ay umakyat na sa langit, no, nung 33 AD, no? Nangyari ito 70 AD, nawasak talaga yung templo at wala nang nanatili, no? At makikita natin na itong propesya ng ating Panginoong Jesucristo ay totoong makasaysayan, no? At ito ay kasaysayan ng mga Hudyo. Ngayon, makikita natin, di ba, ang binasa nating ebanghelyo ngayon ay Luke chapter 21 verse 5 to 19. Pag binuksan ninyo yung mga Biblia ninyo, sa verse 20, yung kasunod mismong talata na hindi mababasa sa linggo, doon ay nagbigay
nagbigay babala si Jesucristo na kapag ka nakita na raw ng mga tao na napapaligiran na, no, yung Jerusalem, kailangan na nilang tumakas bago pa mawasak ito. At itong propesiyang ito sa Luke chapter 21 verse 20, ito yung nagligtas sa mga Kristiyano. Kaya bago pa mawasak at mapaligiran ng mga Romano yung Jerusalem, pumunta na yung mga Kristiyano na nasa Jerusalem sa lugar sa bandang north, no, sa Decapolis na tinatawag na Pela. At ito ay historical, no, nabigyan sila ng babala, no? Kaya nga itong kasulatan ay pwede nating sabihin talagang hango sa kasaysayan, konkreto at totoong nangyari. Ngunit meron din itong mga mensahe para sa atin ngayon sapagkat bagamat ito ay kasaysayan, nangyari nung nakaraan, alam natin ang salita ng Diyos ay buhay. At dahil buhay ito, palagi itong nagliliwanag sa ating buhay ngayon, no? Ngayon makikita natin na ang templo ay pwede nating sabihin ay ang simbahan, no? Na alam naman natin, no, katulad ng pinag-usapan natin nung entry program natin, sa iba't ibang lugar sa daigdig, no, wala nang 5% ang nagsisimba. Maraming simbahan sa Europa, sa Amerika ang ipinagbibili na, no? Ang malungkot pa nga kung i-research ninyo yung mga ibang simbahan, ginagawang museum at ang pinakang mabigat na nangyari ay ginawang bar, no, yung inuman. At yung isa pa ay ginawang brothel o yung prostitution din. Ito yung nangyayari sa simbahan, no, natin, no? Ang ibig sabihin, no, meron talagang labanan, no? Nagwawasak ng templo, hindi lang yung templo ng Jerusalem, kung hindi yung templong binubuo ng ating Panginoong Jesucristo sa panahon natin ngayon, no? At itong templong ito ay ang simbahan. Katulad ng pinag-usapan natin ng isang linggo, sinabi na ni Jesucristo, wasakin ninyo yung templo at nawasak nga. At muli ko ito yung itatayo sa ikatlong araw at ito ang kanyang katawan. At ang simbahan ay ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, itong ebanghelyong ito ay maaari nating sabihin na nagkakatotoo na rin, no, sa ating simbahan ngayon. Unti-unting nawawasak, no? Kahit naman dito sa Pilipinas, kahit puno pa ang ating mga simbahan pag-araw ng linggo, kung tatanungin natin yung mga matatanda o tatanungin natin yung mga pare, hindi na talaga ganun kadami, no? May mga parokya na nga na nagbabawas na ng misa. At makikita natin kahit sa ating mga kamag-anak, kaibigan, no, na paunti ng paunti na rin yung nagsisimba o sumasamba sa Diyos, no? Kaya nga para bang nasa harapan tayo ng malaking misyon, no? At pagkatapos tinanong ng mga tao si Jesucristo, di ba? Sabi nila, Guro, kailan po mangyayari ito? At ano yung mga palatandaan? At sumagot si Jesus, sabi niya, mag-iingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Kasi sa gitna ng ganitong mga pangyayari ay may mga magpapanggap na ako ang Mesiyas, ako ang kaligtasan, ako ang Kristo. At dumating na ang panahon. Alam natin na merong mga sekta, no? Iba't ibang sekta na ito yung kanilang, pwede nating sabihin, yung kanilang capital, no? Para makakuha ng mga mananampalataya na para maligtas ka, sumama ka sa amin dahil dumating na ang panahon, no? Diba? Ito palagi, no? Maraming mga sekta na ang tawag diyan ay yung doomsday sect, no? Yung palaging ang sinasabi nila, magwawakas na yung panahon para mapasama ka sa maliligtas, sumama ka sa amin. At kilala nyo na itong mga sekta na ito, hindi na natin kailangan pang isa-isahin, no? Pero sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, huwag kayong maniniwala sa kanila. Huwag kayong sasama, no? Kasi ang sasabihin nila, nasa amin ang kaligtasan. Nasa amin ang kaligtasan at sumama kayo, no? Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong sumama, no? Huwag kayong sumama. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, no? Huwag kayong maniniwala sa kanila. At huwag kayong mabagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan, mga rebellion, no, na para bang ito na yung katapusan ng mundo, no? Pero sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi pa ito ang katapusan ng mundo, no? At makikita ninyo na maglalaban-laban ng mga bansa. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. At picture na picture natin ito, yung magkakasunod na lindol sa Mindanao, sa Cebu, no? At yung pandemic, yung COVID-19 at iba't iba pang mga virus na kumakalat.
Para bang pwede itong gawing puhunan ng iba-ibang sekta para sabihin, sumama kayo sa amin. Pero sabi ng ating Panginoong Jesucristo, magkaroon kayo ng kapayapaan. Huwag kayong mabagabag. No? Huwag kayong magpadala sa kanila. At sabi pa ng Panginoon, magkakaroon ng malalakas na lindol at taggutom. No? Maraming taong nagugutom ngayon. Ito na ba yung wakas ng panahon? No? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi. No? May mga lilitaw na kakilakilabot na bagay sa mga kababalaghan, buhat sa langit. At makikita natin dito yung mga solar eclipse, no? Yung mga comet na darating daw at babangga sa daigdig. No? Parang ito na yung katapusan. Nasabi ng Panginoon, inuulit-ulit niya, hindi pa. No? Hindi pa. Bakit? Ano pa yung kailangang mangyari? No? Para bang hindi pa sapat yung mga kakilakalabot na pangyayari yun. Sabi ng Panginoong Jesucristo, may kailangan pa mangyari. Ano pa yung dapat mangyari? Kayo ay dadakipin at uusigin. Yung mga Kristiyano ay dadakipin at uusigin, lilitisin sa mga sinagoga at ipapabilanggo. Dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Mga kapatid, kung babasahin natin halimbawa yung Acts of the Apostles, yung gawa ng mga apostol, itong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay nangyari sa mga unang Kristiyano. Alam natin, no? Halimbawa si San Pablo, ilang beses siyang pinagbabato sa sinagoga, ilang beses siyang nilatigo, ilang beses siyang nilitis, at siya ay nakulong ng ilang beses. At yung mga Kristiyano noon, halimbawa si San Esteban ay pinatay. Si Santiago, yung kapatid ni Juan, ay pinugutan ng ulo. No? At noon pa lang nangyari na ito, na nagdusa yung mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. No? At ito yung mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Ano ba ang kaibahan ng isang Kristiyano sa ibang tao? Parang tinatanong tayo ng Diyos, ano ang kaibahan ng isang sumusunod kay Hesukristo? Ang isang taong nagninilay ng salita ng Diyos araw-araw. Ang isang taong naliliwanagan ng salita ng Diyos, ng pagpapahayag ng Diyos. Ano ang kaibahan? At malinaw sa Ebanghelyong ito, ang kaibahan, maraming tao na sa gitna ng mga kakilakilabot na trahedya, mga trahedya ng kalikasan, o sa kabila ng mga pag-uusig, maraming tao ang kinakalimutan ng pananampalataya. Natatangay, no, ng takot, nagpapanik. At ang kaibahan ng Kristiyano, siya ay panatag. Kaya sinabi ni Jesucristo, ipanatag ninyo ang inyong kalooban at huwag kayong mabahala. Ayun ang kaibahan ng isang taong may Diyos. Ang Diyos niya ay wala sa konkretong templo o sa simbahan na bato. Ang Diyos niya ay nasa kanyang buhay. Nananahan sa kanyang puso, nananahan sa kanyang kalooban dahil siya ang Kristiyano, ang templo ng Diyos. Kaya nga mawasak man yung mga templo, gumuho man yung mga simbahan, may mga lindol na nagwasak ng simbahan, may iba't ibang pangyayari, pagsubok sa ating pananampalataya. Minsan may kaguluhan sa parokya. Sa gitna ng mga ito, ang isang totoong Kristiyano, ang templo ng ating Panginoong Jesucristo ay nakatayo. Hindi nababahala, hindi naliligalig. At sa kanyang pagsunod sa Panginoon, sinabi pa rito sa Ebanghelyo natin na uusigin ka rin kahit ng mga kamag-anak mo, ng mga magulang mo, ng kapatid mo, ng mga kaibigan mo, kakapuutan ka nila. Siguro dito sa ating Arkham MBA, dahil marami tayong ginagawa, busy tayo minsan sa pagkakalat ng salita ng Diyos sa ating parokya, pupunta tayo sa bahay-bahay, siguro maraming nagtatawa sa atin o maraming nagtatanong o napupuot sa atin o naiinis. No? Kahit yung ating mga mahal sa buhay. Dahil hindi nila nauunawaan yung ginagawa natin at hindi nila nauunawaan yung kapayapaan na nakukuha natin dahil sa salita ng Diyos. At sabi ng Panginoong Jesucristo, mangyayari ito. Uusigin kayo. No? Yung mga nag-house to house nga sa atin, di ba? Yung mga nasa house visitation, halimbawa yung gagalangin, at maraming parokya tayo, yung San Felipe Neri, no? Yung marami, yung mga parokya natin, yung St. John the Baptist, o kahit yung mga personal na pagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Na ginagawa ng ating mga Bible apostle at coordinators. No, minsan,
'Di ba? Parang sumusugal ka, parang itinataya mo ang iyong muka. Pero ayun yung mahalaga. Ayun yung mahalaga. Kasi sabi ni Jesucristo, naalala ninyo sa isang ebanghelyo, sabi niya, kung ako nga, tinawag akong Beelzebul, yung kapangyarihan ko nga ay galing daw sa masamang espiritu o sa diablo. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, walang lingkod na higit sa kanyang Panginoon. At kung ginawa nila iyon sa Panginoon, tayong mga lingkod ng Panginoon ay dadanas din ng ganun. Pero babalik na naman tayo roon sa susi, no? Huwag kayong mabahala. Huwag kayong matakot. Huwag kayong maligalig. At napakaganda nito. Nasabi ng ating Panginoong Jesucristo, totoo, kakaupuutan kayo ng marami ng lahat sa pagsunod sa akin. Ngunit tandaan ninyo, kahit isang hibla ng inyong buhok ay hindi kayo malalagasan. At pag pinalikan natin yung ibang bahagi ng Ebanghelyo, di ba sabi rin ng ating Panginoong Jesucristo, walang kahit isang manghibla ng ating buhok ang malalaglag sa lupa na hindi alam ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng Panginoon, sa gitna ng kaguluhan ng daigdig natin, ng gobyerno, no, yung mga problema ng pagkukurakot, ng pera, yung mga digmaan sa iba't ibang bansa, yung mga sakit na lumilitaw, no? Ang sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon, hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok dahil kasama niyo ako. Parang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi na kayo pwedeng wasakin ng anumang pagsubok o problema sa buhay. Dahil tinanggalan na ng kapangyarihan ng Panginoon yung kamandag, no, ng pagkawasak, kamandag ng pagkawasak sa pagpasok sa krus. At alam natin yung krus natin, ito yung mga suliranin at pagsubok. At pumasok ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, siya yung nawasak doon. Ngunit pagkatapos niyang mawasak, mamatay at nilibing, siya ay muling nabuhay. Kaya nga ang Kristiyano, sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo sa pagpapasan ng krus. Pasan-pasan natin ang krus na pinasan din ng ating Panginoong Jesucristo at ito ang magdadala ng kaligtasan. Ngayon, kung tatanungin natin mga kapatid, bakit kaya maraming taong nagagalit sa isang Kristiyano na payapa ang loob, panatag ang kalooban sa gitna ng mga kaguluhan? Isang salita, no? Dahil sa loob ng mga taong iyon ay may inggit. Para bang saan kumukuha ng lakas itong taong ito, itong Kristiyanong ito, itong naglilingkod sa simbahan na ito? No, natatawa nga ako, may nagkwento sa akin, sa isang opisina, may isang lingkod ng simbahan doon, at pare-parehas lang sila ng sweldo ng mga kaopisina niya. Ngayon may mga problema siya sa buhay, itong kilala ko. Yung anak niya, pinag-aaral niya, may nagkasakit, no? Tas mapuputulan na sila ng kuryente. Nakikipagkwentuhan siya sa mga kaopisina niya. At yung mga kaopisina niya, ganun din ang problema. Ngunit itong kakilala ko na naglilingkod sa simbahan, kinukwento niya iyon na punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng kapanatagan ng loob, hindi naliligalig dahil sa kanyang pananampalataya. Ngayon, nainis sa kanya yung mga kaopisina niya. Bakit nainis? No? Kasi wala sila nung ganong kapayapaan. Ang gusto ng mga tao, na kapag gumugulo na ang mundo, lahat tayo ay mabahala at maligalig. No? Ang gusto ng tao ay mas hysteria. Kapag may nangyayaring kaguluhan, dapat magpanik ang lahat. At alam natin ito sa social media, di ba? Puro pagpapanik. Kaya nga kapag nagsalita ang isang taong may pananampalataya na relax lang. Be peaceful. Meron tayong Diyos. Ayaw ng mundo iyon. Para bang kakaibang nilalang ka. Kumbaga para bang ito yung agos ng daigdig, ikaw ay lumalangoy palabas sa agos. Pero ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo ay isang malaking regalo. Ang mga Kristiyano ay kayang matulog ng mahimbing sa mga panahon na ito. Ang mga nagninilay at naliliwanagan ng salita ng Diyos ay kayang maging mapayapa sa kanyang paghimlay mamayang gabi. At ito ang ayaw ng mundo. Pangalawa, sa mundo kapag may nangyayaring kaguluhan, mga trahedya, mga pagsubok, ang mga tao ay naghahanap ng sisisihin. At ito ang nangyari sa mga unang Kristiyano. Kaya maraming mga Kristiyano ang inusig nung unang 300 siglo
ang unang 3 siglo ng simbahan, no, dahil hindi nila matanggap na ang mga Kristiyano ay maligaya, payapa, nagmamahalan, at may pananampalataya. Halimbawa, nung AD 65 hanggang 69, bago wasakin yung templo sa Jerusalem, si Emperador Nero ay sinunog ang mga Kristiyano sa Roma. Dahil meron dun sa Roma na isang parang sityo ng Roma, isang baryo na gustong-gusto niya. Ngunit may mga nakatirang tao ron. At ito'y totoong nangyari. No? Ngayon, gumawa siya ng paraan at pinasunog niya yon. At yung mga tao ay humihingi ng hustisya, katarungan. Bakit nasunog yung kanilang lugar? At bilang pambayad puri, no, para lang may tinatawag nating fall guy, may sisihin, pinahuli ni Emperador Nero ang mga Kristiyano. At lahat ng galit ng mga tao sa Roma ay bumagsak sa mga Kristiyano. At napagtakpan ni Emperador Nero yung kanyang ginawang kasamaan. At yung mga Kristiyano ay isinabit sa mga poste na parang krus, nilagyan ng langis at sinindihan. At sila yung nagbigay liwanag sa buong syudad ng Roma nung mga gabing iyon, mga Kristiyanong sinusunog. Ngunit nagulanta, parang nabigla yung mga tao, yung mga pagano, dahil yung mga Kristiyano ay umaawit habang dinadakip, habang pinapahirapan. Totoo, nasaktan sila pisikal. Pero may kapayapaan yung mga Kristiyano dahil alam ng mga Kristiyano, pagkatapos ng buhay sa mundong ito, gumuho man ang lahat ng templo, lahat ng building, lahat ng bahay. Alam ng mga Kristiyano, hindi ito ang lugar ko. Ang lugar ko ay sa piling ng aking Panginoon. Kaya nga kahit sa panahon natin ngayon, ang mga taong naglilingkod sa simbahan ay ginagawang katatawanan, sinisisi, no? Inaakusahan. Bakit? Katulad nung mga unang panahon. No? Dahil walang sagot ang daigdig sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang mga Kristiyano ay may sagot. Sapagkat sa mga Kristiyano nananahan ng ating Panginoong Hesukristo at ang sagot ay kapayapaan. Ang isang Kristiyano paggising pa lang sa umaga sinasabi na, Ama, Panginoong Yesus, inilalagay ko sa kamay mo ang lahat. Kaya payapa ang isang Kristiyano. No? Napakaganda, no? Kaya nga, ang isang Kristiyano, ginagawa niya yung dapat niyang gawin sa bawat araw. Napapagod siya katulad ng iba. Ngunit siya ay natutulog ng mapayapa. No? Kung tatanungin ko nga kayo, ano ba ang pinaka the best na higaan? Ang pinaka the best at pinakamabuting higaan ay ang pagod na katawan. Ano ang the best na unan? Ang the best na unan ay isang malinis na konsensya. At ayun ang Kristiyano. Pagod yung katawan niya, malinis ang konsensya niya. Higit sa lahat, nasa puso niya ang Panginoong Hesukristo. No? Kaya nga sa huling-huli, nitong ating ebanghelyo, sabi ng ating Panginoong Hesus, sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Maaring hindi pinag-uusapan dito yung buhay lang sa daigdig. Maililigtas yung buhay, ibig sabihin, sa gitna ng mga pagsubok, ngunit nananampalataya pa rin ang mga Kristiyano, maililigtas niya ang kanyang buhay hanggang sa buhay na walang hanggan. No, kaya nga mag-aadbyento na, ito na yung mga tema ng ating mga ebanghelyo patungkol sa pagwawakas. Ngunit palagi para sa ating Panginoong Hesukristo, ang wakas ay palaging simula. Walang saradong pinto sa ating pananampalataya, kahit libingan ay nagbukas, kahit kamatayan ay nawasak, dahil ang Kristiyano ay may buhay na walang hanggan. Sige, Tere, pwede na tayong magtaas ng ating mga panalangin. Sino man nais magtaas ng panalangin, mag-unmute po kayo, no? Panalangin natin yung mga kapatid natin, lalong-lalo na yung mga nasalanta rin ng bagyo na itong mga nakaraang araw, no? At yung mga iba pang trahedya ng kalikasan. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, sa gitna ng mga pagsubok, hindi lang sa mga nangyayari sa aming paligid, subok sa aming
pananampalataya, patuloy niyo po kami bigyan ng katatagan at lakas upang mapanatili namin ang malakas na pananampalataya sa inyo. Umaasa po kami sa inyong tulong. Hinihingi po namin ito sa inyo, Panginoong Jesus. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, pinapanalangin namin ang mga nasalanta ng bagyo sa nakaraan na araw na ito. Naway po makabangon sila sa pag-asa ng mga taong tumutulong sa kanila. Pinapanalangin din po namin ang lahat po ng mga MBA ministry, mga Bible Apostles, at mga nagpapahayag ng salita ng Diyos sa mga bawat parokya. Naway bigyan niyo po kami ng katatagan, kalakasan at karunungan upang mayatid namin yung mga salita ng Diyos sa aming mga sa kapwa namin, sa pamilya na aming mga binibigyan ng Bible study. Panginoon, dinggin po ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga comforting words na natutunan namin ngayon na hindi kami dapat mabahala kahit ano man ang mangyari sa aming paligid. Pinapanalangin po namin ang lahat ng mga may sakit. Sana po ay maramdaman nila ang yakap mo upang magbalik sila uli sa inyo. Bigyan niyo po sila ng kagalingan sa kanilang pisikal at spiritual. Tulungan mo po kaming makapaglingkod sa inyo kahit na kami ay di karapat-dapat. Ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga naiwan sa aming mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng pasama. Okay, announcement tayo, Tere. Yes po, Father. So, ayun po. Magandang gabi po muli sa ating lahat na nandito po. Share ko lang po yung screen po para po sa ating easy pag-follow po sa mga sinasabi ko po announcements. Ayan. So, sana po nakikita nyo. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating entry program, The Power of the Word of God sa St. John Bosco para po sa buwan po ng November. Ang kanilang entry program po ay ngayong darating na November 28. Ayan, 7 p.m. to 9 p.m. And ayun po, ngayong darating po na Sabado, ang huling araw po ng entry program sa Archdiocesan Shrine of St. John the Baptist. So magkita-kita po tayo ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. At sa San Jose de Trozo Parish po, ito po yung remaining dates po ng entry program. Ito po ay every Sunday po at 8:30 a.m. Ngayong darating po November 16, November 23 at November 30. Yan. At para naman po sa lahat, iniimbitahan po namin kayo sa ating darating na Advent Recollection ngayong November 29, Sabado, 9 a.m. po hanggang 12 noon sa Pope Pius XII Catholic Center Auditorium po sa UN Avenue, Manila. So, ayun po, imbitahan niyo po ang inyong mga kaibigan at kahit po hindi membro po ng simbahan, ayan, welcome po dito sa ating Advent Recollection. So, maaari na lang po na i-confirm niyo po sa inyong mga parish coordinators ang inyong attendance at magdala na rin po kayo ng inyong Biblia, notebook at panulat po. So, ayun po. Sana po mas marami pong makarating at dahil sayang po po ay libre po sa lahat. So, sana po marami po kayong maimbitahan. At ito po ang ating remaining events bago po matapos ang ating
ating taon. Ayan, kita-kita po tayo sa ating Christmas celebration sa Green Sun Hotel, Chino Rosas, Makati City. So muli po, ito po ay libre. Pero iniimbitahan po namin kayo na magdala po ng inyong any food to share po. So pero ito po ay pag-uusapan pa po ng mga coordinators kung ano po yung nais nyo pong ibahagi. Wala rin po itong registration fee, so sana po ay makasama po namin kayo. So ito po ay magsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. And ayun po, yung sa program po, babalitaan po namin kayo. Pero katulad po ng mga nangyari po last year, meron pong misa. So hopefully makasama po namin kayo. Ito po ay pagkakataon na tayo po ay karoon po ng fellowship. Ayan, dahil na ang buong taon ay nag-celebrate po tayo or tayo po ay ninamnam po natin ang salita ng Diyos. Ngayong darating po na Christmas celebration, panahon naman po na tayo ay magsaya. At para naman po sa ating darating na National Bible Month ngayong January 2026, ngayong January 9 to 11 po ang ating Bible Youth Camp. Ito po yung, ayan, yan yung details pa ng ating Bible Youth Camp. Open po for ages 14 to 21 years old. So, gaganapin po ito sa St. Michael Street Heath House sa Antipolo City. So, meron po tayong solidarity fee na 2,400. At ayun po, sana po tuloy-tuloy po ang ating pag-imbita ng mga kabataan na makakasama po natin po sa activity po na ito. Para po sa iba pang mga katanungan or manais po kayong malaman, pwede niyo pong i-message po yung number na naka-flash po sa ating screen. Ayan. Ito po ay number po ng ating youth coordinator na si Brother RG Mendoza. Ayun po, yun po. And ito naman po sa ating Bible Apostles Commissioning sa January 17 naman po, nagaganapin po ng 9 a.m. to 12 noon sa San Carlos Seminary Auditorium. Ayun po, sabi po ni Father, makakasama po natin ang ating butihing Cardinal Jose Advincula. So sana po makasama po natin kayo, namin kayong lahat. Ayan, na mga kasama member na po ng ating biblical, ng ating ministry po. So, ayun po. Sana po wala po akong nakalimutan. Ayun po, i-update po namin kayo dahil magkakaroon na po yung practice po ng ating mga kabataan para po sa caroling na gagawin po namin sa panahon po ng Adbyento. So, kung ang inyong parokya ay bukas po na kami ay maimbitahan, na kami po ay makakapag-caroling po, message lang po ako o kaya po si Brother RG Mendoza para po makapag-ayos po kami, makapag-coordinate po kami ng maayos po sa inyo. So, ayun, sana po maimbitahan po kami sa inyo. Ayun lang po, Father. Baka meron pa po kayo. Sige. So ako naghanap ako ng makakarolingan ng mga bata, no. Meron na akong nakuha, no, na 2. Pero hindi naman sa parokya, sa mga bahay, no. Kaya baka meron kayong mga kakilala, no, na generous, no, dahil malaking tulong ito sa mga kabataan, no. Ngayon po sa Sabado, sa November 15, pupunta ako sa St. John the Baptist, no, dahil magbibigay tayo ng certificate doon, at yung isa pa sa Don Bosco, no, sa November 28. Akala ko magbibigay lang ng certificate, Advent Recollection din pala. So magkasunod na yung Advent Recollection natin sa Don Bosco at sa Pius D. 10. Okay, sige po, magkita-kita tayo sa mga susunod na activities at sa ating pong Biblical Spirituality Weekly sa susunod na Martes po, no? Tanggapin mo natin ang pagbabasbas. Ngayon, napanalangin niyo po si Sister Lacey, ayaw niyang sabihin yung edad niya, no? Huwag na natin tanungin, panalangin na lang natin na bigyan pa siya ng lakas ng Espiritu Santo para sa paglilingkod niya sa salita ng Diyos. Sige po, sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa lahat. Thank you po, Salamat. Padre. See you. Ingat po. Thank you po. Salamat po sa San Jose. St. Joseph Parish, Gagalangin. Ang ganda po ng inyong pagpe-present para po kaming nanonood. Maraming salamat. Salamat po sa Pinaghandaan inyo. po. Pinaghandaan po. Yes po. Kita-kita po ulit sa lahat. Kita po sa Po. Advent Recollection. Bye po. Pinta Bye-bye. po.